Magandang umaga sa ating lahat. Bagamat online service tayo ngayon, nandirito pa rin tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya't halina't makinig sa ating online service, isa puso't isa isip ang mensahe ng papakinggan galing sa ating pastor. Halina't makibuklat at makibasa kayo sa Psalms 99 verse 1 to 3. Verse 1. Si Yahweh ay naghahari, mga tao'y nanginginig. Sa trono niya ay nakaupo na kerubin ang kalero. Samantalang nasa trono nanginginig ang daigdig. Verse 2. Dakila ang Panginoon sa Sion, siya ay dakila. Si Yahweh ay nagkahari sa lahat ng mga bansa. Verse 3. Bawat isa ay magpupuri sa dakilan ng ngalan, banal siyang pupurihin sa pangalan ng banal. Let's pray po. Lord, maraming salamat sa panibagong linggo na nagkasama-sama ko. Bagamat online service kami ngayon, nandirito pa rin kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang mamuna sa service na to, Lord. Ibayin niyo po ang bawat isa, Lord. I-bless niyo po ang bawat isa, Lord. Yan sa maganda mensahe aming papakinggan sa umagang ito. Ikaw po ang mamuna dito, Lord. In Jesus' name, Amen. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save. My weakness covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save. My weakness covered by your strength, and I am found forever safe.
Sasar mo. Okay, tayo po manalangin mga kapatid. Dakil ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa umagang ito, sa iyo pong paggabay sa amin. Salamat po, Ama, sa kalusugan na iyo pong pinagkalupo sa amin. Amin pong maunawaan po yung salita mo, malugod ng kalakasan. Kaya ng tibay ng aming pinapalataya. Hindi ko, Lord, na nawa pagpalain mo ang lahat po ng mga kapatid sa panampalataya, ang kanilang kalusugan sa kanilang pisikal na katawan. Dahil po sa mga banta po ng mga viruses, Omicron virus, Lord, na kapaligid, ikaw agad ang magbigay ng protection sa amin. Ikaw magbigay sa amin ng tunay na biyaya at kalakasan na aming pagkatiwala sa inyo lahat ng bagay, Pinoon. Because you control everything, Lord, ay kami pero malapit po sa inyo. Isama niyo kami, Pinoon, sa iyong pagpapala na kami po ay patuloy na pag-ingat ay patuloy naming maranasan, Pinoon, sa inyo. Kaya I pray na ang iyong salita na nagbigay sa amin ng lakas patnubay si John the Beloved na iyong kasama po ng panahon na kayo Pinoon na dito sa lupa ay ginamit mo mightily, Lord, para po maging may sakatuparan po mga layunin ninyo sa inyong ministeryo, Pinoon, dito sa lupa. So, happy Lord, let your blessing be upon us, Lord, na kami maging katulad ni John, na patuloy na kagamit-gamit pa noon sa inyong ubasan. Aming hiling na inyong pagpapala ay patuloy na madama namin, patuloy naming matanggap, patuloy naming pinasalamatan ikaw, Pinoon, sapagkat you're the great God. Ikaw ang patuloy pong nagbigay sa amin ng biyaya na di lamang sa mga bagay, sa material na bagay, maging sa aming buhay spiritual, Pinoon, patuloy na kami pinapalakas. Paggabayan kami, Pinoon, lahat sa aming pong worship na ito ay ikaw ang mataas, madakila. Ikaw, Pinoon, ang aming pong the great na Diyos na nagbigay po sa amin ng kalakasan palagi. Wala kami ibang ilapit sa Pinoon kundi pasalamat, Pinoon. Marami kapatid sa panampalataya nagkasakit, but still you give them your blessing, Pinoon. Pinapagaling mo sila at patuloy agad na aming panghawakan palagi. Ang aming buhay patuloy pong nakatago sa inyo. Aming buhay ay patuloy pong napapalakas dahil sa inyo, Pinoon. Kaya matulungan mo kami sa mga problema po sa mundong ito. Marami pong mga viruses na naglipana, but still we are very proud, Lord, na ikaw ang palagi nagbigay ng protection sa amin. Guide us, yung mga sakit na ito ay patuloy pong pagtagumpayan namin, Ama, at patuloy, Ama, na kami po gumagaling sa anumang uri mga sakit na ito. Kasi ikaw, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Alam mo lahat ang aming buhay. Kaya salamat at gabayan mo kami na ang biyaya pagpapala ay patuloy na sumasagana sa aming buhay, Pinoon. Na hindi kami tumigil sa aming panalangin, Lord. Alam ko ikaw ang gagawa po ng paraan para kami po'y magkaroon ng lakas na nagmula sa inyo, Pinoon. Tama sa inyo po ang kapurihan, kadakilat kapangyarihan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po, mga kapatid sa panampalataya sa ating Baptist Church. Magandang umaga sa lahat. Tayo po lahat ay pinagpala ng Pinoon. Sa kabila po ng pandemic ay tayo po ay nakatayo pa rin.
at patuloy pa rin naglilingkod sa ating Panginoon. Now, ito po isang mensahe na dapat po nating malaman. It's about John the Beloved. Siya po yung kasama nating Panginoon Kristo sa kanyang mga gawain dito sa lupa. No, siya po yung nandito pa. Siya nangaral, kasama po siya sa mga 2 disciples, si John. So, ang ating pong title dito is about John, the witness of love. Siya po ay isang nagpatotoo tungkol sa pag-ibig. Katunayan yung kanya pong ang mga sinulat sa 1 John, 2 John, and 3 John ay nagpapatunay tungkol po sa pag-ibig. Ang teksto is 1 John chapter 3 verse 11 at 14 to 18 din, the same chapter, at chapter 4 verse 9 to 10. Ito po isang talata na ating pong pag-aralan po sa umagang ito. At alam niyo mga kapatid, sino ba yung si John the Beloved? Sino ba makapagsabi na si John ay ganito? Akin pong palala sa inyo mga kapatid na noong pong panahon na kasama po siya ng ating Panginoon Kristo. Okay? Siya po ay palaging nakaupo dito sa tabi ng Panginoon. The right side po ng ating Panginoon Kristo. Doon siya naupo. At minsan nakahilig po yung kanyang katawan sa balikat po ng ating Panginoon Kristo. Ito na si Peter ay para si Peter na ikaw ba siya nang tinatawag na nainggit siya doon sa pangyayari ngayon dahil mas tingin ni Peter mas malapit si John sa ating Panginoon Kristo. Isa po sa mga pangyayari din si John ay ating pong makikita nung siya po'y ipinadala sa Patmos at doon niya po yon sinulat yung 3 epistles niya, yung 1 John, 2 John at yung 3 John, at doon din niya sinulat yung Revelation, yung pahayag. Okay, siya po yung nagsulat doon. So bali 4 na sulat, 5 limang sulat dyan sa banal na kasulatan ang sinulat po ni John the Beloved. Una-una yung Gospel of John, the 1 John, the 2 John, the 3 John, at yung Revelation, yung pahayag, yung pong sinulat ng ating kapatid sa pananampalatayang si John. Natingnan natin mga kapatid na si John ay favorite po ang kanyang mga sulat. Katunayan, ito po ay nagbigay sa atin ng kalakasan na yung tayo bago pang manampalataya ay patuloy pong binibigay sa atin yung Book of John sa Bible na yun daw unang basahin para po maging matatag tayo sa ating panampalataya. So, siya po yung favorite po sa mga kapatid sa panampalatayang basahin ang kanyang mga sinusulat. Sapagkat napaganda naman ang kanyang mga revelation, lalo na yung sinulat niya ang buhay po ng ating Panginoon Kristo. Ito po isang napagandang sinasabi niya lalo at tungkol sa kaligtasan na pinangako po ng ating Panginoon. So millions of copies are sold sa Gospel of John at patuloy po itong imprinta ito at distribute. Million of copies po itong nagawa para po mababasa po ng mga tao sa mundong ito. Hindi lamang po ang mga Pilipino, mga Tagalog, o mga anumang mga salita, ay ganoon din sa ibang bansa na abot ito. At ito po isang pagpapala po sa buong mundo na mayroon pong mga salita ng Panginoon ang nababasa kaagad. At isang book lang, or 1 John, 2 John, 3 John, o ang pahayag, ay napakalaking bagay po ito mga kapatid. Isang biyaya ito na dumating sa buhay natin na madali natin mabasa yung Book of John. Ang gawa po ni John mga kapatid is used for evangelism and Christian growth. Kaya nga po ito
pag ikaw po'y bago manampalataya, ito po'y una pong binibigay sa atin. Basahin mo na yung Book of John para po lalo pong tumatag tayo sa ating panampalataya, lalo pong maging matibay ang ating paglilingkod sa Pinoon, sapagkat dito nakita natin ang unang mga hakbang, anong matalata natin mababasa is about love. Kaya yung mga new converts, mga bago mo lang pala mga kapatid, sila po yung they are advised to read the Gospel of John. Unang mo nilang basahin para nga maging matatag sila, maging matibay sila sa kanilang panampalataya. Natin natin yung scope. The scope of John's witnessing was wide. Yung pong scope ng pagpahayag ni John ay napakalawak nito. Kaya sa kanyang Gospel of John, he wrote the life of Jesus. Okay? Kanya pong sinulat yung buhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung sa aking palagay, kung saan yung Panginoon, nandoon din si John. Okay? Kasi nasulat niya lahat ang buhay po ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa kanyang sa apostles naman, he taught how to live with assurance of salvation. Ito po kanya pong sinulat kung paano po ang isang manampalataya. Kung siya tatanggap sa ating Panginoon Kristo, siya po magkaroon siya ng assurance. Mayroon siyang katiyakan sa kanyang kaligtasan. At ito yung sinulat ito ni John sapagkat sinabi ito ng ating Panginoong Kristo. Okay? Tingnan natin ang una pong punto na ating pong pag-aralan, mga kapatid. John witnessed about God's love for us. Na si John po ay nagpatutuo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay, doon lang sa John 3:16 ay nagpapatunay, mga kapatid, na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mawawala, hindi mamamatay, kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Now, dito sa isang salitang ito, ay marami pong mga taong naligtas dahil sa talatang ito na ginawa ni John. Isang patutuo na ang sinumang sumampalataya sa ating Panginoon Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung sinabi ni John, kasi sinabi din yan ito ng ating Panginoon. So, kanya lang pong ginawa ay paalaala sa atin at naisulat ito sa banal na kasulatan para yung mga tao pong nagbabasa ng mga banal na kasulatan ay patuloy nilang madama ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal tayo ng Pinoon, kaya ito yung nagmula sa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Siguro kung walang pag-ibig, maligtas kaya tayo? Kung walang pag-ibig, mamatay ba ang Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo? Hindi. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, nabigyan tayo ng pagkataon na tayo mapatawad sa ating kasalanan, magkaroon tayo ng biyaya, ng kaligtasan, at ito yung ating inaangkin ito sapagkat binigay ito ng Diyos sa atin. So, ang pag-ibig na sinabi po ng ating Panginoon, ang sino magsumampalataya sa Kanya ay hindi mawawala kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Unang punto na ating pong pag-aralan is John witness about God's love for us. Na si John, the beloved, ay nagpatutuo tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Nagpatutuo siya tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon. Yung nga sinabi ko kanina sa John chapter 3 verse 11, 1 John chapter 3 verse 11, ano bang klaseng pag-ibig na ang Panginoon binigay sa atin? Anong klaseng pag-ibig ito? Ito yung pag-ibig ng yung walang nihinintay na kapalit po.
binigay ng Diyos sa atin yung pag-ibig na yon. Dahil plano talaga ng Diyos na maligtas ang buong sangkatauhan. Ayaw ng Diyos na wala pong maligtas. Gusto niya lahat po ng tao maligtas. Pero kung tingnan natin sa ngayon, parang ang tao wala pong iniisip kung ano ba ang mangyari sa kanya pagdating ng kanyang kamatayan. So mga kapatid, ito po isang paalala sa atin. Ngayong si John ay nag-witness. Siya naging isang patutuo sa lahat ng mga sinabi po ng ating Panginoon Kristo about God's love for us. Kaya ang sinabi ko kanina, doon sa John 3:16, ito isang tunay na pag-ibig talaga na ang Panginoon Jesus ay nagmahal talaga sa atin. Hindi tayo pinagpalit sa anuman, kundi ang kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay ay binigay niya para po sa atin. Yung po yung pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi kayang tularan. Oo nga, maraming mga tao sa atin sa Pilipinas, dyan sa Pampanga, na sila din ay gumanap na bilang Jesus, panahon ng pagpapako ng ating Panginoon. Papako din sila. Pero ang totoo lang, ginagaya lang nila, sabi nila isang panata. Ito isang panata lamang para po matupad yung kanyang panata at magkaroon siya po ng tinatawag, mayroon daw silang kapayapaan, naging mabago ang kanilang buhay. But actually, ito po'y gawa ito ng mga makasalibutan para po ipakita sa kanila na siya po'y kayang mamatay, kayang ipako sa krus. Pero hindi na kayang gawin yung kamatayan talaga. Na ang Panginoon Kristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero ang kanila ay pinakita lang po yan. Para makita lang po yung sa mga tao ang mga ginagawa na kaya nilang gawin, ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Pero yung kamatayan hindi na kayang gawin. Pero ang kanyang pagpako, ang kanyang hirap ay kayang gawin po ng tao. Pero yung kamatayan niya dahil ibigay niya ang kanyang buhay para ang mga tao sa buong sanglibutan kung sasampalataya sa ating Panginoon Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Yun po ang hindi kayang ibigay ng mga taong diyan sa Pampanga na nagpapanggap na sila po si Jesus na nagpapako po sa krus. Sa buhay po ng ating Panginoon Kristo, si John po yung unang inintroduce po doon kay Kristo. Kung basahin natin sa Matthew chapter 4 verse 21, Jesus called James and John while they are repairing their needs. Ibig sabihin, ito si John at si James, po sila ni CBD, sila po'y nakakatapos lamang na dumaong galing sa pangisda at inayos po yung mga lambat nila. May mga butas, inayos nila. Pero dumating ating Panginoon Kristo at sinabi sa kanila, John, James, sila po'y tinawag ng Panginoon, gagawin ko kayong tagapamalakaya ng tao mula ngayon. At hindi na po tagapamalakaya ng mga isda, kundi tao na po ang anyong hulihin. Hulihin ay gagawin nilang isang manampalataya, mangangaral sila tungkol kay Kristo, mangangaral sila sa mga gagawin ni Kristo, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. So, ang dalawa pong magkapatid ay kaagad, hindi po sila nagpatumpik-tumpik pa, kundi nung sinabi ito ng ating Panginoon, sila po ay kaagad. Sila po ay kaagad na lumapit sa Panginoon at handa sila pong tawagin kung ano talaga ang gusto ng Panginoon. So, si John at si James ay napakalaking bagay sa gawain po ng Panginoon. Nakatulong sila ng malaki kasi unang-una si John ay as ating po sabi natin dito, siya po ay maraming nagawa. Siya tagasunod talaga ng ating Panginoon Kristo. Na kung tingnan natin ang buhay ni John, siya po yung alagad na pinagbilinan ng ating Panginoon Kristo tungkol sa kanyang inang si Mary. Si John. Alam mo kung kaano-ano ni Jesus po si John? Magpinsan po sila sapagkat yung nanay ni Jesus at nanay ni John ay magkapatid. So magpinsan po sila at nakita po ng ating Panginoon
kung gaano kabait, kung gaano ka-responsable si John sa buhay. Kaya wala siyang ibang pinag-iwanan sa kanyang ina, kundi si John. Isang taong punong-puno ng pagmamahal din sa ating Panginoon. Siya ay handa talagang maghirap alang-alang sa Panginoon. Siya po isang alagad ng ating Panginoon at siya kumilos para sa kakabuti po ng gawain ng ating Panginoon. Yung tinawag nila, magkapatid, nung tinawag ng ating Panginoon Kristo ang dalawa ng magkapatid na siya si John at saka si James, alam mo, wala silang ginawa na magkaroon po ng pagtutol doon po sa tawag po ng ating Panginoon, kundi ang kanilang pagsunod ay kaagad-agad eh. Hindi sila kayang mag-resist doon sa pagtawag ng ating Panginoon. Wala silang sinabi na, Lord, saka na. Lord, mamaya na. Lord, bukas na dahil hindi ayusin pa namin yung lambat. Wala. Kaagad-agad silang binitawan nila yung mga lambat at iniwan nila yung kanilang amang gumawa doon at sumunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, yung word ng pagtawag, maraming bagay din ito eh. Mayroon ding tinatawag na maglingkod ka sa Panginoon. Mayroong tinawag dyan. Mga tinawag ng mga elders para maglingkod sa ating iglesia o maglingkod sa ating Panginoon para magpatuloy po ang gawain ng Panginoon at hindi po ito matitigil sapagkat naroon po ang kanyang dedication to worship, to follow the calling of the Lord. Tayo po tinawag dyan, mga elders of the church. Lahat pong mga membro, lahat po ng mga opisyal po ng iglesia, kayo po tinawag ng Panginoon. Hindi po ako yung tumawag sa inyo. Ako lang po yung nanalangin sa inyo for the possession at kayo po ang balang maglingkod talaga ng totoo na may katutunguhan, may patutunguhan lang doon sa ating Panginoon. Ang ating paglilingkod ay hindi po tayo napipilitan na tinawag ng Panginoon. Tayo po ay tinawag ni Lord. Ang ibig sabihin, maglingkod tayo sa ating iglesia ng buong katapatan, ng buong anong kailangan doon? Ng buong pagmamahal sa ating Panginoon. Mahal natin yung ating Panginoon. Kaya ibibigay natin sa lahat sa Kanya ang ating lakas. Yung lakas natin na natira sa ating buhay, ito po yung kailangan po ito ng Panginoon para magpatuloy po ang Kanyang gawain. Ang Timbang Christian Church ay nanawagan po sa inyo mga kapatid. Kahit sa maraming pandemic na ating naranasan, but still the Lord is calling us. Tinawag tayo, katulad ng pagtawag ni Lord kay James, pagtawag niya kay John, na wala silang nagawa kundi sumunod ka agad sa ating Panginoon. Why? Because there's something in their inner heart, sa kanilang puso, nangungusap ang Diyos. Kasi ang pagtawag niya ay para sa ikakabuti po, ikakatuparan po sa mga salita ng Diyos. Ganon din naman tayo, ang Timbang Christian Church. Tinawag tayo, naglingkod tayo, sama-sama tayong naglilingkod sa Panginoon. Kasi inaasahan natin ang Panginoon po malulugod sa atin. Kasi kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin, lalong hihina po ang ating pananampalataya. Lalo pong hihina ang ating espiritual na buhay. Paano tayo makatayo sa ating paglilingkod? Paano tayo lalago sa mga salita ng Panginoon na ating naririnig? Kung hindi natin ito gagawin at gagawin. So yung patawag ng ating Panginoon Kristo kina John at Jim ay nakita natin yung pagmamahal ng magkakapatid sa ating Panginoon. Siguro kung hindi nila mahal ang Panginoon ay hindi sila kikibo. Hindi sila susunod. Pero dahil mahal nila ang Panginoon, sila po handang maglingkod sa ating Panginoon Jesus. Yung pagtulong sa gawain ng ating Panginoon Kristo. Kasi tuturuan sila ng Panginoon sa lahat ng bagay espiritual
lalakas ang kanilang pananampalataya. Na hindi katulad kay Peter na muntik nang malunod dahil nawala ang kanilang pananampalataya. Lumubog na siya. Pero dahil ang ating panagsusunod na doon, handa siyang buhatin, ay siya po'y naligtas. Ito po isang bagay, mga kapatid, na ating pong titingnan sa ating buhay. Pag ikaw tinawag ng Diyos, ang ibig sabihin, kailangan ka ng Diyos sa iglesia. Hindi po para po maging tao-tauhan, no. Mayroon kang gagawin na ikakalago ng iyong buhay. Magkaroon ka ng katapatan kay Kristo. Magkaroon ka ng desire na maglingkod sa Kanya, na siya ay tinataas mo. At ikaw part po ng gawain ng Diyos, na para magpatuloy po ang gawain ng Diyos, na marami pang mga tao nakapaligid sa atin na dapat sila po ay makakilala talaga sa Panginoon. At ikaw yung kapatid, tinawag diyan para paglingkuran natin ang ating Panginoon. Pangalawa, John witness. Siya ay isang witness. Siya ay isang nagpatotoo tungkol sa ating pag-ibig sa ibang tao. Nagpatotoo siya, si John, tungkol sa ating pag-ibig sa ibang tao. Ito yung mababasa natin sa 1 John chapter 3 verse 14 to 18. As a proof we have passed from death to life, we love the brethren. You see, tayo po yung nalagpasan na natin yung kamatayan. Papunta sa buhay. Naranasan na po natin yan. So, dapat mahalin din natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. May pagmamahal sapagkat tayo po yung nakaranas. Nakaranas ako na ako'y tinawag ng Pinoon. Nakaranas ako na ako'y ginagamit ng Pinoon. Nakaranas ako na ako'y maglilingkod sa mga taong wala pa pong Kristo sa kanilang buhay para sila man ay magkaroon din ng Kristo katulad ko. Para pagdating ng panahon, darating ang Panginoon Kristo sa lupa, siya man, ako man, at sino man mga taong ating nahayagan ng salita ng Pinoon na tumanggap sa Kristo, sa ating Panginoon sa Kristo, ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay talaga pong hindi ito magkakamtan sa sino man taong walang Kristo. Kailangan ang isang taong may Kristo ay matuto siya na maglingkod sa ating Panginoon. Kapagkat bibigyan siya ng buhay na walang hanggan, babaguhin ang kanyang buhay mula sa buhay ng makasalanan tungo sa buhay na may kaligtasan. Buhay na binago, isang buhay na punong-puno ng pagpapala. Hindi tayong magpatuloy na mahalin natin ang Diyos kung mayroong mga kapatid sa pananampalataya o may mga ibang taong hindi pa po nakilala sa Panginoon. Kaya nandito po yung Timbao Christian Church. Dito sa Timbao, gusto po at nais po ng Pinoon na marami pong maligtas sa mga taga-Timbao, na magkaroon sila po ng pakikinig sa mga salita ng ating Panginoon. Ngayon, sino po yung magsalita para mapakinig nila, mapakinggan nila ang salita ng Panginoon? Kung wala pong mag-volunteer, wala pong sasama sa gawain. Kailangan sama-sama po ang mga kapatid sa pananampalataya, para ang salita ng Diyos ay marinig doon sa mga taong wala pa pong Kristo. Yun po yung ating laban dyan na hindi natin isuko yan. Kailangan magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi nais ng Panginoon, tulungan tayo para ipakita sa mga tao ang buhay natin. Para madama ng mga tao ang kanilang buhay na noon walang Kristo ay magkaroon ng Kristo. Magkaroon na po ng katuparan sapagkat si Kristo nasa kanilang puso na. Yun po ang nais ng ating Panginoon. We have to help Timbao Christian Church to stand
against anyone na gusto pong manira sa ating iglesia. Isa pang salita na aking pong babasahin ninyo. May mga strong words daw na nagsabi, "He that loveth not his brother abideth in death, and as a murderer." Sabi daw na ang hindi po nagmahal sa kanyang kapatid ay manatili sa kamatayan bilang isang mamatay tao. Totoo yan. Manatili ka sa sa kamatayan bilang isang murderer. Kasi para kasing minamurder mo rin yung isang tao na hindi mo siya close, parang hindi mo siya, parang may galit ka sa kanya, na hindi siya kinikibo. Pero at totoo, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Dapat sa isang Kristiyano ay you're lively ka sa iyong buhay kasi may Kristo ka sa iyong puso. Yung Kristo na yan, na siya nagbigay sa atin ng lakas ng mga kapatid. Para yung ating mga lahat ng kapatid ay ating pong mahalin. Hindi po pwedeng siraan mo. Kasi ang sabi sa Panginoon, pag ikaw nanira, para ka rin mamatay tao. Kailangan talaga alagaan. Kailangan palakasin. Bigyan natin ng ano man kailangan. Kung sila kailangan tulungan, tutulong tayo. Yun po yung nais ng ating Panginoon, na dapat tutulong tayo doon sa mga taong talaga nangangailangan, lalo na ating mga kapatid. Yung love for other Christian is measured by our kindness to them. Yes? Pagmahal natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ay doon po natin masusukat yung ating kabaitan po o pagkilala natin sa kanila. We are to lay down our lives for those in the family of God. When they are in need, we are to help them from our resources. Amen. Tama yan. Hindi po pwede na ang mga manampalataya ay hindi magtutulungan. Nagtutulungan ito. Kaya sabi na, we have to lay down our life for those in the family of God. When they are in need, kung sila nangangailangan, we are to help them from our resources, sa ating sariling bulsa. Kung kaya nating tulungan natin. Kasi ito po yung prinsipyo ng mga Kristiyano na nagtutulungan talaga. Yung mga taong halos wala na nga makain o mga taong may mga problemang malaki ay dapat talagang arugain. Tulungan po ng lahat po ng mga kapatid sa pananampalataya para makaiwas siya doon sa mga problema na kanya pong naranasan. Sino po ang gagawa nito? Kundi tayo. Kasi mas i-bless ka po ng Panginoon kung ikaw tumutulong palagi sa mga kapatid. Mas i-bless ka ng Panginoon kung ikaw po yung nagbibigay talaga para sa kanila ding mga ikakabuhay. Kasi may mga problema na hindi nila inasahan. Kailangan talaga sino sasagip sa kanila. Sabihin niyo lang ba ninyo, Bari Brad, ipag-pray na lang kita. Wala ka namang inaabot doon. Dapat kapag pag-pray mo ang isang tao, nangailangan siya ng problema, ang malutas na kanyang problema, bigyan ka, gaano man lang, basta ito yung nakatulong ka sa kanyang buhay. Yun po yung isang Kristiyano. Hindi po yung isang Kristiyano na hinayaan na lang yung mga kapatid na sa sobrang hirap na hindi mo na naman tutulungan. Tayo po mayroon tayong panagutan sa Panginoon dyan. Sana yung pag-ibig mo, sana yung iyong sana yung Kristo nandiyan sa iyong puso. Paano makakilos na? Pakilusin natin na tayo po yung magagawa.
at makatulong din sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sabi pa dito, selfishness is the opposite of love. Yes. Kung ikaw madamot, hindi ka marunong mamigay, ito po yung opposite ng love. Ang selfishness. Ang pagiging isang madamot ka. Sabi nga sa Bible, kung ikaw madamot, hindi kaugalian ng mga taong manampalataya ang isang madamot. Ang isang Christian ay yung nagsishare siya doon sa mga taong may pangangailangan. Katulad doon sa victim sa Typhoon Odette. Now, nagtulungan po ang BCL, yung BCL at PMF na membro tayo dyan. Yung mga kapatid natin sa pananampalataya sa Siargao, Surigao, humingi sila ng tulong sa atin at ang Timbao Christian Church po nagbigay ng 1,000 para po sa tulong natin sa mga nasalanta po ng bagyo sa ng Odette na malakas na bagyo. So ako po nagpasalamat sa Panginoon na ang ating iglesia, ang ating church ay patuloy pong ginagamit. Kasi nagtitik sa atin yung ating area coordinator na dapat magtutulungan tayo. So sino gustong magbigay, ilista rin yung pangalan at ipadala na lang sa GCash po yung mga pera. So ipadala po tayo ng 1,001K. Ito po yung isang tulong na ating ipaabot po sa mga tao pong kahit maliit na halaga lang, basta at least pag isang maliit na halaga, pag ito po ay mag-iipunin, ay malaking halaga din ito. So mga kapatid, yung sinabi na selfishness is the opposite of love. Yes. Nasaan yung love mo dyan kung hindi ka na nakikinig doon sa mga naghihirap na mga kapatid sa pananampalataya? Dapat talaga ang anak ng Diyos ay handang dumamay hanggang tumulong. Kasi paano? Alang-alang po sa ikakabuti po ng mga taong mananampalataya katulad natin. Panghuli, itong pangatlong punto, John witnessed about the greatest example of love. The cross is the greatest example of God's love. John had stood the cross and then commissioned there. Isa si John, doon, di ba, nung nakita natin sa may palabas dyan sa napilako ating Panginoon Kristo na doon pa rin si John kasama si Mary. Nakatayo pa rin sa harapan ng ating Panginoon Jesus. At doon siya talaga inumpisahan kung paano niya madama ang pag-ibig ng kanyang kumbaga tiyahin na po yung si Mary, sa tiyahin po siya ni John at tinanggap ni John yung sinabi ng Panginoon na babae, tingnan mo ang iyong anak, tingnan mo ang iyong ina. Yung kanya pong pinagkatiwala ang kanyang ina, ka John. At si John po galak na galak. Sapagkat kadugo din naman niya si Mary. Tiyahin niya. So mayroon siyang karapatan din na arugain. So, he learned that God loved him and had work for him to do. Amen. Mahal naman siya ng Diyos at ibig sabihin mayroon po siyang obligasyon din para kay Mary. God sent His only begotten Son in this world. Writing these words must have reminded him of John 3:16, the message of the cross. On the message is the message of salvation. Kung wala yung mensahe po doon sa cross, yun din ang mensahe ng kaligtasan. Doon talaga, mga kapatid, doon talaga nag-umpisa
Ang pinakita ng ating Panginoon Kristo na mahal na talaga ang mundo, ang mga tao sa sanlibutan ito. Kaya dapat sila po mabago, magkarig sa salita ng Diyos, mabago, magkaroon sila ng panampalataya, at tanggapin nila ang Panginoon bilang sarili nilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. So, conclusion po natin, how long has it been since you told someone of God's love? What have you done to show your love for other Christians? Does the love of God motivate and empower you witnessing? Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ay siyang nag-motivate, nagbibigay sa akin ng lakas at kapangyarihan para ipahayag ko ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, mga manampalataya at hindi manampalataya. Purihin ng Diyos sa mixing mensaheng ito mga kapatid. Sa inyo po ang kapurihan, kalikila at kapangyarihan. Amen. John! Okay, hallelujah. Ito po yung manalangin ng kapatid. Ang huling manalangin, o Diyos na dakilat, makapangyarihan sa lahat. Tuloy ka namin inasahan, Lord, sa lahat ng oras sa aming buhay. Salamat po sa pagtapos po ng gawain, Pinoon. Kami naka-online, po, yung mga kapatid sa panampalatayang nakakarinig yung mensahe, Pinoon, po. Patuloy silang manghawakan po sa iyong salita. Katulad sila ni John. Patuloy mong ginagamit, Lord, sa panahon ng iyong ministeryo sa lupa. Patuloy mo siyang ginagamit mightily, Pinoon. At marami pong natutunan si John, Lord. Lord, maging katulad kami dyan. Ang masipag, at patuloy mong ginagamit sa ministeryo, Pinoon. Patuloy siyang nag-active, Lord, sa mga pangangaral. Sa panahon na siya kasama mo, Pinoon. Ikaw ay isang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinagpala mo siya, si John, at patuloy siya, isa siya sa mga ginagamit mo. Siya po yung is the apostle of love, Pinoon. At kayo nagpapasama sa salamat sa inyo, Pinoon. Patuloy mong gabayan na kami maging katulad ni John, na patuloy mo maging kagamit-gamit, Pinoon, sa inyong gawain, Pinoon. We're praying, Lord, let the power, Lord, of the Holy Spirit be upon us, Pinoon. Sa panahon ngayon na marami pong mga viruses, we come unto thee, Lord, na ang total protection mo, Lord, sa bawat isa sa amin ay patuloy mong ibigay at maranasan namin ito, Pinoon, na walang anumang bagay na tataas pa sa inyo, Pinoon. Walang anumang bagay na mas makapangyarihan pa sa inyo, Pinoon. Ikaw lamang, O Diyos. Kaya kami lumalapit sa inyo na your blessing be upon us, Lord. Lalo sa mga may sakit, Pinoon, na may mga nag-positive sa COVID, ay patuloy namin inilapit sa inyo. Ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang kagalingan naman na nagmula lamang sa inyo. Touch their body, O God. At patuloy yung ipagkaloob mo ang strength, physically, spiritually, Pinoon. Na ang strength na ito ay manatiling sa buhay namin. Ang strength na ito ay manatiling hindi makalapit ang anumang gawa ng kalaban, Pinoon. In the name of Jesus Christ, we are sealed by the blood of Jesus Christ, Pinoon. So, Ama, salamat po sa kabutihan. Salamat sa pagpapala mo. Salamat po sa mensahe mo. Salamat sa mga prayers. Sa mga awitin o God namin inhalo para sa inyo. Pagpalain mo kami, Pinoon. To God be the glory. This is my prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Malakias chapter 3 verse 8 to 10. Verse 8. Ang tanong ko na may matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadayan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikapu at mga handog. Verse 9.
Isinumpa kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Verse 10, ibigay ninyo ang buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Let's pray po. Lord, maraming salamat sa natapos na online service. Salamat sa pangunguna sa araw na ito. Gabayan niyo po ang bawat isa, Lord, lalo na sa mga kumakalat na sakit. Ikaw po ang manghuna sa buhay ng bawat isa, Lord God. Ikaw po ang magpagaling sa mga anak mo na may sakit, Lord God. Mabigyan na po sana ng lunas ang sakit na to, Lord God, para bumalik na po ang lahat sa dating na walang pangabang iniisip. Sa iyo po namin inaalay ang lahat. In Jesus' name, Amen. Okay mga kapatid, sumampalataya. Announcement, talaga pong kailangan tayo na magkaroon ng ganitong gawain online. Sanay naman tayo dyan sa online eh. So, i-cancel na natin yung ating physical na gawain. Nawa po ay sama-sama tayo sa online na gawain. Panginoon po yung nais na ang pagkakaisa sa pamagitan po ng ating online ay patuloy pong pagpalain ito ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, akin na pong sabihin sa inyo, yung aming pamilya meron namang nagkaroon ng positive. Okay? Positive po, 2. Si Ma'am Mel, positive siya sa Omicron ba yun? Virus. Siya po ay na-swab test at nakita po na siya positive. Si Marlon, ganoon din, siya po ay positive. Si Mace, hindi po siya na swab test. Bali, ang positive ngayon ay si Marlon at si Ate Mel. So, hiningi ko po ang inyong prayers na nawa ang sinumang nakahalubilo ni Marlon that Sunday, sinumang yung malapit sa kanya ay siguro magpa-quarantine na. Kahit sa bahay lang, pwede mag-quarantine sa bahay. Ako, tinaman ako ng ubo sa lalamunan, pero sa biyaya ng Pinoy, wala akong lagnat. Wala akong lagnat. At madali kong may labas yung prema sa akin. Di katulad noong una, mahirap ilabas. Ngayon, napakadali lang. So, ito isang biyaya ng Pinoon na pasalamatan sa Kanya. Mga kapatid, huwag natin kalimutan mga prayers po. Yung dalawang kapatid natin, si Ma'am Mel at saka si Marlon. Ito po ay positive sa COVID. So, ating gagawin ay ating panalangin sila, ang buong puso, sa inyong mga tahanan. At sino mga sa ulitin uli, kung sino man yung naging close ni Marlon nung Sunday, o nagkadikit kayo, nag-anuman, sino man yung nakakumustahan, o anuman, siguro magpakuha na rin kayo, ano tawag nun, magpa-quarantine na rin. Sa bahay lang, pwede na mag-quarantine. Kahit isang kwarto ko lang sa bahay, pwede na mag-quarantine. So, I believe na hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon. Still the Lord is our Lord. Hindi yun po mababago talaga. So, ang ating lang pong magawa is to come unto Him at hilingin natin yung kagalingan po ng dalawa. Pwede natin si Sharon dahil may sipon, may ubo. Hindi pa siya na-swab test.
I don't know kung but I believe na ang biyaya ng Pinoon ay patuloy pong gumagawa at kumikilos sa kanyang buhay. So, yun lang po ang aking hiling na prayer. At yung ating palang pag-pray palagi, yung pong gagawin nating isa sa mga gawain diyan sa bandang highway sa Cavitex o Cavitex yan gagawin po nating isang ating tatawag ito yung ating doon tayo mag-Bible study, doon tayo magturo ng mga bata, doon tayo magkaroon ng feeding. Ito po yung ating ipanalangin sa Panginoon na magkaroon ng katuparan ito dahil ito ay isang napakalaking pagpapala para sa atin. Okay? Kung hindi man natapos pa yung highway na yon, pwede natin iparada yung mga sasakyan doon at may mga kapatid naman tayong magbabantay doon. So doon na tayo iikot sa kabila, malapit pa, wala pang mga topic. So ito ang hiningi ko talaga sa Panginoon sa aking mga panalangin na ibigay sa atin ito at ito po ay magagamit natin mightily para sa kalago po ng gawain ng ating Panginoon. So, salamat po. Awa kayo po ipagpalain ng Panginoon. Thank you very much, brother and sister in Christ. Salamat.